Pilipinas, magandang araw po sa inyo. Luzon, Visayas at Mindanao, nasaan man po kayong panig ng daigdig, magandang araw po sa inyo. Meron ako na-discover. Meron ako na-discover ka-coffee kasi nag-search ako ng balita patungkol po sa rally ng Iglesia ni Cristo. Kasi malapit na yan ka-coffee, January 13, 2025. Sa iba't ibang parte po yan ng Pilipinas. Gagawin niyang rally na yan. At meron din pong rally, yung mga sumasang-ayon naman, yung nag-a-agree na ma-impeach itong si Sara. Sa pangungunahan po yan ng mga content creators na gusto nilang ma-impeach si Sara. Ito ka-coffee yung na-discover ko sa inyo. Nung nag-search ako, Iglesia ni Cristo Rally, sunod-sunod ka-coffee. Parehas sila. Parehas sila ng mga post. Iba-ibang mga tao, pero iisa yung sinasabi. Yan o. Tingnan ninyo ka-coffee, i-search ninyo. INC Rally. Iisa. Itong art card na ito, itong social media card na ito ng GMA yung ginagamit nila at yung caption almost the same. Same thought, nagkakaroon lang po ng wording. At ang tingin ko ka-coffee dito, kasi lumalabas kasi sa mga nangyayari na ang Iglesia ni Cristo ay pumapabor kay Sara Duterte. Sinusuportahan nila si Sara Duterte. Yan yung lumalabas. Pero hindi raw yan yung gusto ng Iglesia ni Cristo. Base sa mga post na ito. Hala, ano to? Tinatakwil nila si Sara? Or sinusuportahan yung hindi matuloy ang impeachment or sinusuportahan si PBBM. Basahin natin ka-coffee kasi nagagalit sila dito sa GMA. Ito kasi yung kinakagalit nila sa GMA. Itong art card na yan, actually luma yan, December 5 na yan. Pero as of today ka-coffee, as of yesterday, marami nagpo-post at ginagamit itong art card na ito. Ang sabi dito sa art card na ito, INC to hold rally to oppose impeach moves versus VP Sara Duterte. At ang caption ng balitang ito, the Iglesia ni Cristo is set to hold a rally to oppose impeachment moves against Vice President Sara Duterte. Mukhang tama, di ba ka-coffee? Tama naman. Pero sabi nito mga nagpo-post, pag i-search ninyo INC rally, mali ka-coffee. Yung headline na ito ng GMA, ito po ay misleading. Sige, basahin natin ano yung pinupunto nila dito. Kasi hindi lang isang tao, hindi dalawa, hindi tatlo, hindi apat, marami sila. Iisa yung picture na pinopost, which is yung galing sa GMA, yung caption, iisa yung thought, nag-iiba-iba lang. Parang naglilinis ito. Basahin natin. Mali-mali na naman, yung isang netizen, mali-mali na naman mga news. Mga kaibigan, nais kong linawin ang ilang mga bagay. So, clarificatory post ito. Maaaring makapanlil lang ang caption. Nag-organisa ang INC ng rally, hindi para suportahan si Vice President Sara. Hala? Anong sasabihin ng mga DDS dyan? Kasi ang interpretasyon ng mga DDS, yung rally ng Iglesia ni Cristo, ay para kay Sara Duterte. In fact, opportunity na yan ng mga DDS politicians. Gagamitin nila itong rally na to para makapangampanya. Kasi akala nila, kapareho nila ng mindset yung mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na gustong pabagsakin ang gobyerno. Kasi itong mga DDS politicians at yung mga DDS, gusto nila bumagsak ang gobyerno. Gusto nila matanggal si PBBM para si Sara Duterte na ang umupo. Pero hindi yan ang gusto ng Iglesia ni Cristo base sa kanilang clarification. Nag-organisa ang INC ng rally para suportahan ulitin ko. Nag-organisa ang INC ng rally hindi para suportahan si Vice President Sara, kundi para suportahan ang paninindigan ni President BBM na hindi makikinabang ang bansa sa impeachment ni VP Sara. Sa halip, mas may matinding issue na kailangan tugunan para masolusyonan ang mga problemang itong kinakaharap ng ating bansa. Again, to explain, ang purpose ng rally ng Iglesia ni Cristo ay hindi kasama yung DDS Ang purpose ng rally ng Iglesia ni Cristo hindi para suportahan si Sara Duterte, kundi suportahan yung opinion ni PBBM na wag nang ituloy yung impeachment. Dahil makasisira po yan or dapat pagtuunan ng pansin yung mga mas mahalagang bagay. Sa ganyang mindset naman, ang ibig sabihin din yan, once na merong may moves na i-impeach si PBBM, ayaw din ng Iglesia ni Cristo yan. Base sa basa ko dito ka-coffee. Sa madaling sabi, hindi tao yung tinitingnan nila, kundi yung proseso ng impeachment. Nagigets ninyo ka-coffee? Ang ayaw nila magkaroon ng impeachment regardless kung sino yung tao. Sino ba yung mga impeachable positions na yan? Yung presidente, vice presidente, chief justice, at ang constitutional commissions, yung mga chairpersons sa constitutional commissions, gaya ng COA, COMELEC, and Civil Service Commission. Ayaw nila yung proseso. I hope nagigets ninyo. Yung tinututulan ng INC, yung impeachment, yung proseso ng impeachment. Dahil dapat daw, mas magtuon pa sila sa mas mabibigat o mas mga nararapat na mga issue na dapat pag-usapan. Hoy! Naku po, magtatampo ang mga DDS niyan. Kasi, bakit ganyan? Hindi pala pro Sara Duterte ang rally na yan. Hello? Sabi pa niya, hindi naman ito ginagawa para gumawa ng kaguluhan o makisali sa politika. Sa halip,
tinatawag namin itong National Rally for Peace. National Rally for Peace. At oo, para sa peace. Again, kapayapaan. Tandaan, mangyaring maglaan ng ilang sandali upang basahin ang buong artikulo bago gumawa ng anumang negatibong komento tungkol sa amin. Bagamat ang caption ay maaaring magdulot ng pagkamausisa, mahalagang huwag agad na magdesisyon batay lamang dito. Ang pagbabasa ng buong artikulo ay magbibigay sa iyo ng mas mahusay na pangunawa. Ito yung ka-coffee, ito yung tukoy nila, itong balita ng GMA. Hindi lang yan isang post. May nabasa na naman tayo ka-coffee. Yung kaninang binasa natin, that was 53 minutes ago. Ngayon, ka-coffee, nagre-record tayo ngayong umaga, no? 53 minutes ago. Yung isang post, the same post ka-coffee, yan, art card ng GMA, ang caption niya naman, GMA, please fix your headline. INC supports PBBM's decision of no to impeachment. So the government may be able to focus on things that are more important rather than spending time and resources on impeachment cases. Same thought. In English na. In English lang ito ka-coffee. In English lang yan. Kanina Tagalog ito, Filipino, same thought. Ito pa. That was 20 hours ago. Another post, 14 hours ago. Basahin natin. This caption is an example of how the media can twist the truth. The caption is misleading and incomplete. The statement was very clear. The rallies will be held in support of PBBM stance that impeachment will not benefit the country. Oh, same thought. Oh, ito pa. Oh, isang netizen na naman nag-post. 11 hours ago. To my friends, I want to clarify a few points. The caption may be misleading. The INC is organizing a rally to support, not to support Vice President Sara Duterte, but to endorse President BBM's view that impeaching VP Sara would not benefit the country. Diba, napansin niyo yung pattern? Naglilinaw ka-coffee, may paglilinaw. Kasi nami-misinterpret. Hindi lang ng media siguro, ng mga DJS na akala nila yung pagkilos ng protesta, ikakampi na nila ang iglesia. Hala, hindi. Ang gusto ng iglesia, kapayapaan. Ayaw nila ng impeachment yung proseso. Kaya yari kayo dyan mga DDS. Kala nyo nakuha nyo na yung boto ng mga iglesia ni Cristo? Hindi. Huwag nyo ibahin ang definisyon. Base sa kanilang paglilinaw, hindi ko alam kung bakit may ganitong move. Bakit all of a sudden nagkaroon ng ganitong clarification. So ito pa, 12 hours ago. Sunod-sunod yung ka-coffee. Nagulat ako nung nakita ko to. O, ang caption niya naman, the INC organizes a rally not to support Vice President Sara Duterte but to back President PBBM stance that impeaching VP Sara would not benefit the country. Almost the same. Same caption, magkaibang tao. Ang dami. Oh, meron pa ulit. 11 hour ago din. The media oversimplifies the movement of INC. The rally was meant to address matters of accountability in a macroscopic scale. In a way, the church could see it. One of the point is to make the government accountable for their promised unity. Ano nangyayari? Bakit may ganyang move? Bakit may ganyang effort? Bakit may clarificatory? O, na-misinterpret sila ng media. At ito ha, may nalaman ako ha. Itong rally pala ng Iglesia ni Cristo, hindi sa pilitan. Optional ka-coffee. Halimbawa, ikaw miyembro ka ka-coffee ng miyembro ka ng INC. Hindi ka pipilitin. Kung ayaw mong pumunta, hindi, walang kawalan. Di ba? Kung gusto mo, sige, option mo yan. Hindi yung utos talaga, di ba? Sinasabihin sa inyo yung announce, so lahat kayo kailangan yung pumunta dito sa Liwasang Bonifacio sa January 13. Hindi ganun. Option mo yan. In fairness, maganda itong decision na yan. Kasi hayaan mo mag-isip yung tao. Pupunta ba ako dyan? O baka makadagdag lang ako sa traffic? Di ba? O baka magulo yan? O baka umulan? O baka ganyan kung anong mangyari? Hindi na lang ako pupunta. So option yan. Nasa miyembro ng INC yan kung pupunta. Di ba? May mga nakilala tayong mga INC. Actually, may mga messages din tayo, no? Na hindi po sa pilitan yan, as contrary sa sinasabi nila na millions, 2 million daw yung magkikilos protesta dahil napakarami daw po itong miyembro ng INC. Hindi po yan compulsory, hindi po yan sa pilitan. Option po nila yan kung pupunta po sila o hindi. Ang ating hiling, maging mapayapa ka-coffee, tulad ng kanilang hangarin, peaceful rally, kasi ang maisog rally, ginawa na nila yan prayer rally daw, pero bastusan ang nangyari Pero malayong-malayo naman ang maisog dito sa Iglesia ni Cristo. Mas disiplinado ka-coffee itong mga miyembro ng Iglesia ni Cristo as compared doon sa maisog na kanya-kanya sila. Wala silang patakaran. Diba? Walang nire-respeto, walang sinusunod. Kaya magulo sila.
kalat-kalat sila. I think mas maayos ito, mas magiging mapayapa ito, mas magiging peaceful po itong pagkilos ng Iglesia ni Cristo. Again, hindi pagsuporta kay Sara Duterte yan ha, kundi sa proseso ng impeachment. Ayaw nila ng impeachment. O siya, sige, i-komento po ang inyong opinion, ang inyong mga reaksyon, mga nais nyo po sabihin dyan sa ating comment section para mabasa rin po yan ng iba nating mga ka-coffee. Kung nasa Facebook po kayo, please like and follow. Mga nasa YouTube naman, please click lang po and subscribe at hit nyo na rin po yung notification icon para mabasa po yan ng iba nating mga ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo, nasa man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.